Sa mismong Mother's Day, itinuring ako ng sarili kong pamilya na parang isang kasambahay sa harap ng maraming tao. Ang kahihiyan na iyon, ay halos pumatay sa akin. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan nila. Ibinigay ko ang lahat para sa pangarap ng anak ko. Pero para sa kanila, isa lang akong anino, isang istorbo. Walang pakialam. Pero may isang bagay silang hindi alam. Ang buong gusaling iyon, ang kinakainan nila, ay pag-aari ko. Ang maliit na lola na tinaboy nila, ay may lihim na yaman na nagkakahalaga ng mahigit 50 milyong piso. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay pagbabalik ng aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang aral na hinding-hindi nila malilimutan hanggang sa kanilang mga apo. Kung naranasan mo na ang ganitong klaseng sakit mula sa pamilya, i-like at i-share mo ang video na ito. At mag-comment sa ibaba, saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento ninyo. Araw ng mga ina. Isang araw na dapat sana ay sagrado, puno ng pagmamahal at respeto. Ganoon iyon dati sa aming tahanan. Noong nabubuhay pa ang aking asawang si Ernesto. Ako si Soledad. 68 taong gulang na ako. Sa mata ng aking pamilya, isa na lang akong biyudang umaasa sa maliit na pensyon. Pero ang hindi nila alam, ako ang nagpapatakbo ng malalaking investment sa real estate. Ang araw na ito, dapat sana ay para sa selebrasyon. Naalala ko pa noong kasama ko pa si Ernesto. Tuwing araw ng mga ina, gigising siya ng maaga. Pupunuin niya ang buong bahay ng sariwang bulaklak ng sampaguita, ang paborito ko. Ang bango nito ay kumakalat sa bawat sulok ng aming munting bahay. At pagkatapos, ipapatugtog niya sa aming lumang radyo ang mga paborito naming kundiman. Ang musika, ang mga bulaklak, ang respeto. Pero 5 taon nang wala si Ernesto. At kasabay ng kanyang pagpanaw, ay ang paglisan din ng respeto para sa mga may puting buhok sa pamilyang ito. Ngayon, ako na lang ang natitira. Si Lola Soledad. Para sa aking manugang na si Lorena. Para akong isang lumang muebles, isang palamuti na nakaharang sa sala, hindi isang taong may damdamin at puso. Ngayong umaga, maingat akong nag-ayos ng aking sarili. Pinili kong isuot ang aking formal na bestidang kulay krema. Luma na ito, binili ko pa sa isang bautike sa syudad maraming taon na ang nakalipas. Pero ang korte nito ay elegante pa rin. Perpekto pa rin. Isinuot ko ang brotse ng perlas na bigay sa akin ng aking ina. Siniguro kong maayos ang pagkakatali ng aking kulay pilak na buhok. Simple, pero malinis, tulad ng lagi kong gusto. Tumingin ako sa salamin. Ang nakita ko ay isang babaeng nagsumikap sa buong buhay niya. Ang aking mga kamay, may mga marka na ng katandaan. Ngunit ito ang mga kamay na buong tapang na pumirma sa mga titulo ng mga unang lupa, noong mga panahong walang naniniwala sa lugar na iyon. Ito ang mga kamay na nagtayo ng isang imperyo, ng tahimik. Maya-maya, dumating na ang aking anak na si Javier, para sunduin ako. Sakay siya ng kanyang bagong-bagong pick-up, isang sasakyan na alam kong binabayaran pa niya ng hulugan. Dahil ang kanyang maliit na arkitektura firm ay hindi naman talaga kumikita tulad ng ipinagmamalaki niya. Pagpasok ko sa sasakyan, isang amoy ang sumalubong sa akin. Ang matapang na pabango ni Lorena. Murang pabango. Siya ay nasa passenger seat, abala sa pagtipa sa kanyang cellphone. Ni hindi man lang lumingon para batiin ako ng magandang umaga, inay. Ang aking 2 apo, mga teenager na nabubuhay sa sarili nilang mundo, ay bahagya lang bumulong ng, Lola, bago bumalik sa kanilang mga screen. Walang paggalang. Walang pakialam. Sa El Rint del Asador po tayo kakain, ma. Sabi ni Javier, habang tinitingnan ako mula sa rearview mirror. Nakita ko sa mga mata niya ang pamilyar na kaba, ang itsura ng isang batang na huling gumawa ng mali. Sikat na lugar daw po iyon ngayon. Eksklusibo raw. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Siyempre, alam ko ang lugar na iyon. Kabisado ko ang bawat metro kwadrado ng komersyo sa syudad na ito. Kahit na ang tingin ng pamilya ko sa akin ay isang matandang nabubuhay lang sa SSS pension at sa pagansilyo, ang katotohanan ay malayong malayo. Nang mamatay si Ernesto, inakala nilang ibebenta ko ang lahat. Pero hindi. Ako mismo ang humawak, ako ang bumili, ako ang nag-invest, sa pinakatahimik na paraan. Ang pangalan ko ay nasa mga titulo ng kalahati ng commercial district. Ngunit gumagamit ako ng isang korporasyon para walang sino man ang mang-abala sa akin. Ang pangalan ng tahimik kong imperyo, Inversions El Roble. Ang biyahe ay hindi naging komportable. Si Lorena ay walang tigil sa pagrereklamo. Reklamo sa traffic, sa init, sa damit niyang sinira raw ng laundry shop. At si Javier, tango lang siya ng tango. Sunod-sunuran. Masakit makita ang anak ko na ganito. Pinalaki ko siya
para maging isang lalaking may paninindigan, may lakas ng loob. Ngunit tila pinalambot siya ng pag-ibig, o marahil, ng kaginhawaan. Alam niyang ayaw sa akin ni Lorena. Sabi ni Lorena, makalumaraw ako, at ang mga opinyon ko sa pagpapalaki ng bata ay toxic. Iyon ang salitang ginagamit nila ngayon sa lahat ng bagay na hindi nila gusto. Sa wakas, nakarating kami sa restaurant. Maganda ang lugar, aminin ko. Mga pader na gawa sa ladrilyo, mga mesang gawa sa matibay na kahoy. May maririnig na mahinang ugong ng mga usapan at tunog ng mga kubyertos. Ang amoy ng inihaw na karn at rosemary ay nangingibabaw. Magandang negosyo. Ako mismo ang nag-apruba ng renewal ng kanilang kontrata sa upa 2 buwan na ang nakalipas. Ang may-ari, isang Ginoong Moretti, ay laging sa mga abogado ko nakikipag-usap. Hindi pa niya nakikita ang mukha ko. Ngunit sa pagdating namin, doon ko naramdaman na ang selebrasyong ito ay hindi para sa akin. Habang papalapit kami sa entrance, alam ko na mayroong hindi tama. Ang tensyon sa pagitan namin ay mas makapal pa kaysa sa usok mula sa kanilang ihawan. At sa gitna ng lahat, ako ay nag-iisa. Ang araw ng mga ina, na dapat sanay sagrado, ay nagsisimula ng maging isang bangungot. At hindi ko pa alam noon, na iyon pala ang araw na magbabago ang lahat. Ang biyahe papunta sa El Rin del Asador, ay dapat sana ay isang masayang simula. Linggo, araw ng mga ina. Ngunit para sa akin, mula pa lang sa loob ng bagong pickup ni Javier, ramdam ko na ang bigat ng hangin. Hindi ito amoy ng pagmamahal o kagalakan. Ang matamis, ngunit murang amoy ng pabango ni Lorena ang bumalot sa loob ng sasakyan. Mula sa likuran, tanaw ko ang kanyang likod, abala sa pagtipa sa kanyang cellphone. Hindi man lang lumingon, hindi man lang bumati, hindi man lang nagkunwari. Ganoon na ba ako kawalang halaga sa kanilang paningin? Ma, okay lang po ba kayo? Tanong ni Javier, habang tinitingnan ako sa rearview mirror. Nakita ko ang anino ng pag-aalala sa kanyang mukha. Isang kaba. Siguro, alam niya ang nararamdaman ko. O baka naman, kinakabahan lang siya sa posibleng gulo. Okay lang ako, anak, ang sagot ko. Pilit kong pinatatag ang aking boses. Ayaw kong makita niya ang sakit sa aking mga mata. Hindi ko hahayaang magwagi ang kanilang pagwawalang bahala. Ang 2 apo ko, nakaupo sa likuran. Tahimik. Hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa abala sila sa kanilang mga gadgets. Mga earphones na nakasaksak sa tainga. Mga mata na nakatutok sa makulay na screen. Para silang mga robot. Hindi ko sila masisisi ng lubusan. Sila ang bunga ng pagpapalaki ng kanilang inang si Lorena at ng kawalan ng boses ng kanilang amang si Javier. Naalala ko pa ang aking sarili noong bata pa ako. Ang paggalang sa matatanda ay itinuturo sa bahay pa lang. Ang halik sa kamay, ang pagmamano, ang simpleng pagbati ng magandang umaga, lola, na may ngiti. Sa panahong ito, tila nawawala na ang ganoong kultura. Ang loob ng sasakyan ay parang isang yelo. Malamig. Walang init, walang kwentuhan, tanging ang ugong lang ng aircon at ang mahihinang tunog mula sa mga cellphone. Pakiramdam ko, 1,000,000 milya ang layo ko sa kanila. Kahit na magkatabi kami sa isang sasakyan. Naging mahaba ang biyahe dahil sa traffic. Manila traffic. Sanay na ako sa ganoon. Sanay na ako sa matagal na paghihintay. Sanay na ako sa mga abala. Pero ang init ng araw na yon, pati na ang init ng ulo ni Lorena sa kanyang patuloy na reklamo, ay hindi ko maipaliwanag. Ang init talaga. Sigurado akong sinira ng laundry shop ang bagong blouse ko. Ang kanyang reklamo. Javier, pakitawag nga ulit ang shop. Kailangan nilang sagutin ito. Sage, Lorena, sagot ni Javier. Ang kanyang boses, mahina. Walang tibay. Masakit sa akin nang makita ang anak kong ganoon. Ang dating mayabang at malakas kong anak, ngayon ay parang isang tuta. Sumusunod lang. Pinalaki ko si Javier na may paninindigan. Tinuruan ko siya kung paano maging matatag. Noong bata pa siya, kung may nakikita siyang mali, magsasalita siya. Ngayon ay tikom ang kanyang bibig. Tila mas mahalaga sa kanya ang kapayapaan. Ang huwag lang kalabanin ang kanyang asawa. Kahit pa ang kapalit ay ang paglapastangan sa kanyang ina. Masakit isipin. Masakit tingnan. Ngunit sa gitna ng sakit na iyon, may nagising sa aking puso. Hindi ito galit na umaapaw, kundi isang malamig na pagtitik. Isang obserbasyon. Pinagmamasdan ko ang mga kalsada, ang mga gusali, ang mga tao. Ang lahat ng ito ay pamilyar sa akin. Sa bawat commercial building na nakikita ko, may kwento ako. May bahagi ako. Ang mga lupang ito, ang mga negosyong ito, ang lahat ng ito ay bunga ng aking dugo at pawis.
Ang dugo at pawis namin ni Ernesto. Nasa ganitong mga sandali ako, nagiging si Soledad M., ang negosyante. Hindi lang si Lola Soledad. Ang El Rinton del Asador ay isang magandang lugar. Alam ko, daan-daang libo ang upa nila bawat buwan. Mataas ang presyo ng bawat pinggan. Pero alam ko rin ang mga sikreto ng bawat negosyo. Ang mga kahinaan. Pagdating namin sa restaurant, puno na ang parking lot. Hindi ito nakapagtataka. Linggo. Araw ng mga ina. Maraming tao. Ang ingay ng mga tawanan, ang masayang gulo, ay bumabalot sa paligid. Wow, ang daming tao, ma. Sabi ni Javier. May ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti na tila relief, na sa wakas ay makakalabas na kami ng sasakyan. Nga, anak, sagot ko. Ngunit sa aking isipan, may ibang tumatakbo. Tiningnan ko ang faed ng restaurant. Malinis. Moderno. Pero sa aking mga mata, nakikita ko ang hindi nakikita ng iba. Ang mga detalye ng istruktura. Ang posibleng wear and tear. Ang kalidad ng serbisyo. Alam kong nakireserba si Javier. Kaya hindi kami dapat maghintay ng matagal. Ngunit sa pagpasok pa lang namin sa main entrance, ramdam ko na ang siksikan. Ang mga tao, ang mga naghihintay. Isang matangkad na binata, may maayos na buhok at nakasuot ng uniforme ng restaurant, ang lumapit sa amin. Ang head waiter, marahil. Magandang tanghali po, Torres family, bati niya, nakangiti. Table for 5 po, tama. Nakangiti siya. Magalang. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, mayroon akong naramdaman. Isang pahiwatig, isang anino ng mangyayari. Ang bawat hakbang papalapit sa podyum ng restaurant ay parang isang mabigat na paghakbang sa isang yugto, isang entablado, kung saan ako ang bida o ang biktima. Hindi ko pa alam noon kung ano ang eksaktong mangyayari. Pero ramdam ko na, hindi ito magiging masayang araw ng mga ina para sa akin. Ang hudyat ay naroon na. Ang lamig mula sa aking pamilya ay mas matindi pa sa aircon ng restaurant. Ang sakit ay nagsisimula pa lang. At sa bawat pamilyang nakikita kong masayang nagmamano, masayang nagkukulitan, mas lalong lumalalim ang kirot sa aking puso. Hindi para sa akin, kundi para sa aking anak. Para sa kanyang pagkatao na nagbago. Para sa kanyang pagiging bulag sa katotohanan. Ang araw na ito ay magiging isang pagsubok. Isang pagsubok kung hanggang saan ang aking pasensya. Isang pagsubok kung hanggang saan ang kanilang kawalang-galang. At isang pagsubok kung hanggang saan ang aking tunay na lakas. Ang mga hudyat ay naroroon na. Nasa hangin. Nasa kanilang mga mata. Nasa kanilang pagwawalang bahala. At sa puntong iyon, handa na akong harapin kung anuman ang mangyayari. Hindi ko ipapakita ang aking kahinaan. Hindi kailanman. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ngunit ang aking puso ay nagsisimulang maging bakal. Narating na namin ang pasukan ng El Rinton del Asador. Maraming tao. Naghihintay. May mga pamilyang masayang nagtatawanan. May mga anak na nagmamano sa kanilang mga ina. May mga lola na inaalalayan ng kanilang mga apo. Ang gulo, ang ingay, ang saya, ay tila sumasalungat sa bigat na nararamdaman ko. Lumapit sa amin ang head waiter. Isang batang lalaki, matangkad, at may maayos na ayos. Magandang tanghali po, Torres family, bati niya, nakangiti. Table for 5 po, tama. Ang kanyang ngiti ay profesional. Normal. Ngunit bago pa ako makasagot, o makapagsalita si Javier, may bumulong si Lorena sa tenga ng anak ko. Hindi naman siya talagang bumubulong. Sapat ang lakas ng kanyang boses para marinig namin. Para marinig ng mga nasa likuran namin. Javier, huwag na. Ngayon, gusto ko ng tahimik na araw. Si inay kasi, panay ang reklamo sa pagkain ng mga bata. Na-stress ako. Araw ko rin to, no. Napansin ko ang pagputla ng mukha ni Javier. Namumutla. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Lorena. Ang mga mata niya, punong-puno ng pagkabalisa. Nghiya, marahil. Lorena, please, pakiusap niya. Ang kanyang boses, mahina. Parang bulong. Si inay yan. Si tiya ko yan, sagot ni Lorena. Mata sa mata niya akong tinitigan. May hamon sa kanyang tingin. May galit. Saka, ang tabol na binigay sa tin, bilog na booth. Magkakasiksikan tayo. Ayaw kong nagbabanggaan ang siko. Ang ngiti ng head waiter, dahan-dahang nawala. Naging yelo. Nakatayo lang siya doon. Hawak ang mga menu. Ang mga taong nasa pila sa likuran namin, nagsisimula ng tumingin. Nagsisimula ng makinig. Ramdam ko ang init sa aking lig. Hindi ito init ng hiya para sa sarili ko, kundi init ng hiya para sa kanila. Ang aking pamilya. Pagkatapos, diretsong lumapit si Lorena sa waiter.
Ang kanyang boses ay matinis. May awtoridad. Kagaya ng pakikipag-usap niya sa mga kasambahay namin. Binata, utos niya, may pagbabago. Siya, sabay turo sa akin gamit ang kanyang mahabang kuko na may acrylic. Matatalim ang kanyang kuko. Hindi kasama sa main table namin. Dalhan siya ng hiwalay na mesa. Maliit lang. Parang huminto ang mundo sa loob ng isang segundo. Kumindat ang head waiter. Gulat na gulat. Pardon po, ma'am. Separate table. Pero Mother's Day po ngayon. May pahiwatig ng pagtataka. Ng pag-aalangan. Nagsasalita ba ako ng Chinese? Putol ni Lorena. Tumaas ang boses niya. Hindi na ito bulong. Hindi na rin ito simpleng utos. Gusto namin ng family privacy. Ilagay siya sa ibang mesa. At huwag masyadong malapit sa amin, please. Sa aking pagbilang, halos 30 ulo, ang sabay-sabay na lumingon sa gawin namin. Ramdam ko ang kanilang mga tingin. Parang mga karayom na nakasaksak sa aking likod. May awa sa ilang mata. May pagtataka sa iba. Pero sa karamihan, puro kuryosidad. Morbid curiosity. Tumingin ako kay Javier. Naghihintay. Umaasa. Sana ay may gawin siya. Sana ay ipagtanggol niya ako. Sana ay sapakin niya ang mesa. Sana ay hawakan niya ang aking braso at hilahin ako palayo. Iyon ang ginagawa ng isang anak. Pero hindi. Yumuko si Javier. Nag-ayos ng kurbata. Tumingin sa sahig. Hindi niya kayang tignan ang aking mga mata. Ang anak ko, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niyang ina. Gawin mo na lang po ang sinasabi ng asawa ko. Please. Bulong niya sa waiter. Ang kanyang boses, halos hindi marinig. Ang katahimikan. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang katahimikan ang pinakamasakit. Mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang sarili kong anak. Ang batang pinagamot ko ang mga galos sa tuhod. Ang binatang pinag-aral ko sa kolehiyo, sa pagtitinda ng empanada, sa pananahi ng damit ng ibang tao, noong panahong hirap na hirap kami ni Ernesto. Ang lalaking ay, dinala ko ng waiter sa isang maliit na mesa. Sa pinakadulo, sa isang sulok, malapit sa swinging doors ng kusina. Ang pakiramdam ko, para akong itinago. Itinapon. Ang upuan ko ay matigas. Plastic. Hindi kagaya ng malambot at maluwag na booth na ipinili ni Lorena para sa kanila. Sa bawat pagbukas ng pinto ng kusina, sumasalubong sa akin ang usok. Ang amoy ng mantika. Ang ingay ng mga kawali. Ang sigawan ng mga kusinero. Dalhan ko na lang po kayo ng menu, ma'am. Bulong ng batang waiter. Ang kanyang mga tainga ay namumula. Ramdam ko ang kanyang hiya para sa kanilang ginawa sa akin. Salamat, anak, ang sabi ko. Pinilit kong ngumiti. Ayaw kong makita niya ang sakit sa aking mga mata. Huwag kang mag-alala. Ang akin, isang baso ng pinakamasarap ninyong red wine. At ang chef special. Hindi ko na kailangan ng menu. Naiwan ako. Nag-iisa. Mula sa aking munting sulok, tanaw ko ang mesa ng aking pamilya. Nakikita ko si Lorena. Tumatawa. Umaakto. Nagsasaya sa kanyang tagumpay. Nakikita ko si Javier. Kumakain, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko. Wala sa sarili. Nagtataka ako. Iniisip kaya niya ako. O masaya lang siya na natapos ang pagtatalo. Isang traidor na luha ang dumaloy sa aking pisngi. Bumagsak sa puting tablecloth. Mabilis ko itong pinunasan. Huwag kang umiyak, Soledad. Bulong ko sa sarili. Ang pagiyak ay para sa mga walang pagpipilian. At ikaw, marami kang pagpipilian. Sa loob ng maraming taon, hinayaan ko silang maliitin ako. Hinayaan kong isipin ni Lorena na isa lang akong matandang babaeng makaluma, nabubuhay sa mga alaala. Hinayaan kong isipin ni Javier na ang kanyang tagumpay ay dahil lang sa sarili niyang galing. Hindi niya alam na ako ang nagrekomenda sa kanyang arkitektura firm sa pinakamalaking developer sa rehiyon. Ginawa ko iyon ng lihim, nang hindi niya nalalaman. Binayaran ko ang kanyang pag-aaral. Tinulungan ko siya sa mga negosyo niya. Pinaglanuhan ko ang kanilang kinabukasan. Para lang hindi sila magkulang. Para lang magkaroon sila ng mga oportunidad na hindi ko naranasan noong bata pa ako. At ito ang sukli nila. Isang mesa sa sulok. Sa tabi ng kalat at mga maruruming plato. Ang sakit. Ngunit ang sakit na iyon ay dahan-dahang nagbabago. Naging lamig. Naging tigas. Naging isang bagay na solido, mabigat, parang isang bareta ng ginto. Nagsimula akong mag-obserba. Hindi na ako si Inay Soledad na nasasaktan. Ako si Soledad M., ang negosyante. Tiningnan ko ang sahig. Ang mga sahig na kahoy ay lumana. Marumi. May mga gasgas. Tumingin ako sa kisam. May basang mansa. Tamang-tama sa ibabaw ng mesa
kung saan kumakain ang isang malaking pamilya. Tanda ng isang tulo mula sa ikalawang palapag. Hindi na ayos. Naalala ko, nai-report na ito ng property manager ko. Narinig ko ang mga waiters na dumadaan. Ay, sira na naman ang is machine sa bar. Reklamo ng isa. Sabi ng manager, ayaw maglabas ng pera ng may-ari para sa bago. At ang CR sa likod, baado, sagot ng isa pa. Kailangan ng tumawag ng tubero agad-agad. Baka umabot ang amoy dito sa maindining aya. Interesante. Napaka-interesante. Ang El Rintin del Asador, nagbabayad sila ng malaking upa. Sa kontrata na pinirmahan ko, mas tama, na pinirmahan ng aking legal representative sa ilalim ng aking mahigpit na instruksyon, malinaw na nakasaad na ang maintenance ng interior facilities ay responsibilidad ng umuupa. Pero ang structural improvements, sa akin iyon. Ngunit mayroon din akong clause. Kung pababayaan ng umuupa ang imahe ng lugar, na nakakaapekto sa halaga ng building, mayroon akong karapatang tapusin ang kontrata agad-agad. Ininom ko ang alak. Isang napakasarap na cabernet. May katawan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan kong hugasan ng alak ang pait sa aking bibig. Naalala ko si Ernesto. Mga 15 taon na ang nakalipas. May sakit na siya noon, pero ang isip niya ay matalim pa rin, parang diamante. Nakaupo kami sa beranda, pinagmamasdan ang ulan. Sol, sabi niya, habang hawak ang aking kamay. Mas malakas ka kaysa sa akin. Kapag nawala ako, huwag mong hayaang kainin ka ng mga buitre. Ang mga tagalabas, at lalo na, ang mga tagaloob. Huwag mong sabihin yan, tatay, ang sabi ko noon. Ang lalamunan ko ay naninikip. Sinasabi ko yan dahil kilala kita, sagot niya. May puso ka na manok, pero ang utak mo, utak ng general. Gamitin mo ang utak mo, Soledad. Ang puso mo, itago mo para sa kung sino ang karapat-dapat. Naiyak ako. Naluha ako sa pag-alala. Sinunod ko nga ba si Ernesto? Hindi. Hinayaan kong nakalantad ang aking puso. At itinago ko ang aking utak sa ilalim ng unan. Hinayaan kong yapakan ako ni Lorena sa bawat family gathering. Pinupunan niya ang aking damit, ang aking pagkain, ang aking pagsasalita. Ay, Soledad, inay, napaka-old school mo naman. Ay, inay, huwag na po kayong makialam sa mga modernong bagay. At ako, tahimik lang. Tahimik para walang gulo. Tahimik para hindi kailangan ni Javier na pumili sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang ina. Pero ngayong araw, ngayong nakita kong kumakain si Javier ng tahimik, hindi man lang naglakas loob na tumingin sa aking sulok, naintindihan ko. Nakapili na siya, at hindi ako ang kanyang pinili. Ang sakit na nararamdaman ko kanina, naglaho na. Ngayon, ang nararamdaman ko, ay isang ganap na kalinawan. Parang tinanggalan ako ng benda, sa mata na suot ko ng 5 taon. Muli kong tiningnan ang mesa nila. Nakita ko si Lorena, tinatawag ang isang waiter. Ang kanyang mga kilos ay nagrereklamo. Sigurado ako na ang pagkain ay malamig na naman, o may kulang. Si Javier, walang reaksyon. Nakatingin lang sa kanyang cellphone. Ang aking mga apo, abala pa rin sa kanilang mga laro. Ang babaeng iyon, ang aking manugang, pakiramdam niya ay makapangyarihan siya, dahil kaya niyang sigawan ang isang empleyadong minimum wage lang ang sahod. Pakiramdam niya ay importante siya, dahil may dala siyang branded na bag, na marahil ay inutang lang, at nakaupo siya sa pinakamagandang mesa. Napakaliit at napakahina ng kanyang konsepto ng kapangyarihan. Ang tunay na kapangyarihan, hindi maingay. Ang tunay na kapangyarihan, hindi kailangan sumigaw o manghiya ng waiter. Ang tunay na kapangyarihan ay ang nakaupo sa pinakapangit na mesa sa restaurant, kumakain ng nag-iisa, at alam mong sa isang tawag lang. Kaya mong bilhin ang buong gusali. Palisin ang lahat ng tauhan. At gawing parking lot ang restaurant, kung gugustuhin mo. Ang pagkakaiba ng tingin nila sa akin, at kung sino talaga ako, ay nagbigay sa akin ng kakaibang kasiyahan. Para akong may baha na alas sa isang laro ng poker, kung saan ang lahat ay nandadaya. Ininom ko muli ang alak. Kailangan kong ayusin ang plano. Hindi sapat ang basta-basta na lang magpakilala. Magiging bastos iyon. Parang pagmamayabang lang. Hindi. Kailangan kong magbigay ng aral. Isang aral ng kapakumbabaan para kay Lorena. Isang aral ng pagkalalaki para kay Javier. At isang aral sa serbisyo sa customer para kay Ginoong Ramirez. Tiningnan ko ang batang waiter na nagdala ng aking alak. Mahinahon akong nagsign sa kanya. Si Miguel. Ang batang may mabait na mata. Mabilis siyang lumapit. Ma'am, okay lang po ba ang inyong steak, tanong niya. Masarap, anak, sagot ko. Salamat. Ano ang pangalan mo? Miguel po, ma'am.
Sa serbisyo ninyo. Miguel, sabihin mo sa akin. At gusto ko, maging tapat ka. Walang mangyayari sa iyo. Pangako ko. Nagpahinga ako ng kaunti. Paano kayo tratuhin ng manager ninyo, si Ginoong Ramirez? Nag-alangan si Miguel. Tumingin sa kaliwa. Tumingin sa kanan. Kinakabahan. Trabaho lang po, ma'am. May magandang araw, may masamang araw po. Huwag kang magsinungaling sa akin, Miguel, ang sabi ko. May mga apo akong kaedad mo. Alam ko kapag may binubuhat ang isang binata na hindi niya dapat buhatin. Nakita ko kung paano niya kinausap ang cashier kanina. Bumuntong hininga si Miguel. Bumaba ang kanyang mga balikat. Parang may inalis na mabigat na pasanin. Sa totoo lang po, ma'am, mahirap po. Binabawasan po niya ang aming tips kapag may nabasag, kahit na aksidente. Pinagdo-double shift po kami nang walang extra bayad. At lagi po niyang sinasabi na kung ayaw namin, umalis na lang daw po kami. Dahil may 100 pa raw na naghihintay sa labas. Sabi niya, mataas daw po ang demand ng may-ari ng building. Mabilis kong pinigilan ang aking mga labi. So, ginagamit ni Ramirez ang aking pangalan o ang pangalan ng aking kumpanya para bigyang katwiran ang kanyang panunupil. Ang may-ari raw ang may demand. Sinungaling. Kailanman ay hindi ko hiningi na pagsamantalahan ang sinuman. Naiintindihan ko, sabi ko ng mahinahon. Salamat sa pagbabahagi, Miguel. Malaking tulong ito. Kinuha ko ang aking maliit na notebook at ballpen mula sa aking purse. Sinulat ko, Review Payroll and Labor Conditions of Service Staff in Renewal Contract. Surprise Audit, Monday, 8:02 AM. Pinunit ko ang papel at inilagay sa bulsa ko. Ito ay para sa akin. Pagkatapos, tinitigan ko si Miguel. Miguel, nagtitiwala ka ba sa akin? Kumindat ang binata. Nagulat sa tanong. Tiningnan niya ako sa mata. Ang aking mga mata, luma at pagod, ngunit ngayon ay may kislap ng mapanganib na kalokohan. Opo, ma'am. Hindi ko po alam kung bakit, pero opo. Parang naalala ko po ang lola ko. Mabuti, sabi ko. Maglaro tayo ng isang laro, ikaw at ako. Isang laro ng katarungan. Sumenyas ako para lumapit pa siya. Yumuko siya. Ang pamilya ko, sa harapan. Itinuro ko ng lihim gamit ang aking ulo. Ay magpapatawag na ng bill anumang oras. Si Lorena, ang babaeng sumisigaw. Siguradong gugustuhin niyang hatiin ang bill. O gagawa ng eksena sa credit card ng anak ko. Gusto kong ikaw ang magbigay ng bill sa mesa nila. Pero ma'am, hindi po yon ang aking area. Hindi mahalaga. Gawin mo para sa kasamahan mo. Sabihin mo na ang matandang babae, sa sulok ang humiling na ikaw ang magdala ng bill. At kapag dinala mo na, gusto kong ibigay mo ito. Kinuha ko mula sa aking pitaka ang isa pang card. Ngunit hindi ito ang business card na ibinigay ko kay Ramirez kanina. Ito ay isang itim na debit card. Matte finish. Walang limitasyon. Isa sa mga cards na ibinibigay lang ng bangko sa iyo kapag mayroon kang investment na umabot sa 7 numero. Ang Black Card Corporate ng Inversions El Robo. Gusto niyo pong bayaran ang bill nila, tanong ni Miguel. Naguguluhan. Oh, hindi, anak. Diyos ko, hindi. Natawa ako ng tahimik. Hindi ko babayaran ang pagkain nila. Babayaran ko ang restaurant. Tiningnan ako ni Miguel. Para akong nababaliw. Paano po? Makininig ka ng mabuti, sabi ko. Si Ginoong Ramirez, nasa opisina niya ang business card ko. Tama. Ang ibinigay ko sa iyo kanina. Opo, iniwan niya sa lamesa niya. Pero sa tingin ko, hindi pa po niya nababasa ng maayos. Kasi po, sumisigaw po siya sa telepono. Perfecto, sabi ko. Gusto kong pumunta ka sa opisina ngayon. Abutin mo siya habang kausap niya. Sabihin mo na si Ma'am Soledad M., ang may-ari ng Inversions El Robol, ay kumakain dito, sa mesa ng mga walis. At gusto niyang bayaran ang bill ng buong dining area, lahat ng mesa, maliban sa isa. Nagmulat ang mga mata ni Miguel. Lumaki. Lahat ng mesa, maliban sa anak niyo po. Tama. Gusto kong ilibre ang pagkain ng lahat ng mga inang nagsiselebrate doon. Ang babaeng may umiiyak na sanggol. Ang lola na naka-wheelchair sa entrance. Lahat sila. Maliban sa mesa number 5. Sa kanila, sisingilin mo ang bawat sentimo. Kasama ang full service charge. Nagsimulang ngumiti si Miguel. Isang mabagal na ngiti. Hanggang sa naging ganap na pagkakasundo. Naintindihan niya. Naintindihan niyang hindi ito charity. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. At isa pa, Miguel, dagdag ko, ibinaba ang boses ko. Parang nakikipagsabuatan. Sabihin mo kay Ramirez na lumabas. Gusto kong siya mismo ang pupunta sa mesa ng anak ko. Para ipaliwanag kung bakit ngayon,
nilibre ang lahat, maliban sa kanila. At gusto kong makita ang mukha niya, kapag naintindihan na niya kung sino ako. Naintindihan po, Ma'am Soledad. Tumayo si Miguel. Parang tumangkad siya ng 2 pulgada. Gagawin ko po ngayon. Hintayin mong humingi sila ng dessert, sabi ko. Hayaan mong maging kampante sila. Hayaan mong isipin ni Lorena na nanalo siya sa araw na ito. At pagkatapos, saka mo ilabas ang martilyo. Tumango si Miguel. At umalis siya papunta sa kusina. Naglalakad siya ng may bagong layunin. Ako. Sumandal ako sa matigas at hindi komportableng silya. Tiningnan ko ang aking baso ng alak. Inikot ang pulang likido laban sa ilaw. Sa malayo, nakita kong tumayo si Javier. Papunta sa CR. Dumaan siya malapit sa aking lugar. Ngunit tumingin siya sa kabilang direksyon. Sinasadya. Iniiwasan ang aking mga mata. Masakit ang kanyang kaduwagan. Ngunit hindi na ito nakakapagparalisa sa akin. Kung gusto niyang maging estranghero, ituturing ko siya bilang estranghero. At sa aking mundo ng negosyo, ang mga estrangherong hindi gumagalang sa kontrata o sa hierarchy ay tinuturuan ng respeto. O kaya ay pinapaalis. Isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa akin. Hindi na ako ang malungkot na biyuda. Ako ang matriarch. Ako ang amo. At malapit kong gawing isang alamat ang lunch na ito sa araw ng mga ina. Isang kwentong ipagbibigay alam sa restaurant na ito sa loob ng maraming taon. Nag-vibrate ang aking cellphone. Isang automatic message mula sa bangko. Kinukumpirma ang aking available balance. Sapat para bilhin ang lugar na ito, 10 beses. I-enjoy mo ang mimosa mo, Lorena, ang naisip ko, habang nakatitig sa batok niya. Dahil yan na ang huling matamis na matitikman mo, sa matagal na panahon. Lahat ay handa na. Ang mga piyesa ay nasa board na. Ang hari o sa kasong ito, ang manager, ay hindi pa nakakaalam na ang reyna ay nakacheckmate na mula sa pinakamadilim na sulok ng dining area. Nakita ko si Miguel. Umalis siya patungo sa kusina. Sa likod ng swinging door, ang kanyang paglalakad ay biglang nagkaroon ng layunin. Hindi na siya ordinaryong waiter. Siya ay aking mensahero. Isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa akin. Wala na ang galit. Wala na ang sakit. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay ang kaba ng isang taong malapit ng maglaro ng malaking laro. Ako ang reyna. Umorder ako ng isang tasa ng espresso. Kailangan ko ang pait at anghang ng kape. Para manatiling alerto, mula sa aking sulok, nakikita ko ang lahat. Ang bawat galaw. Si Javier, halos hindi pa rin ginagalaw ang kanyang pagkain. Nagdurusa siya. Tahimik. Duwag. Si Lorena naman, nasa rurok ng kanyang pagmamataas. Akala niya, siya ang reyna ng sayawan. Hindi niya alam, ang orkestra ay malapit nang tumigil sa pagdugtog para sa kanya. Ang oras, dahan-dahan. 5 minuto. 10 minuto. Ang pinto ng opisina ng manager, nakasarado pa rin. Nagdaka ako. Tumatawag kaya si Ramirez sa bangko para i-verify ang card ko. Malamang. Pero bigla, nagbago ang dynamics sa dining area. Hindi kapansin-pansin. Ang mga waiters, nagsimulang magpabagal ng lakad malapit sa opisina. Ang bulong-bulungan, nagsimula ng kumalat. At pagkatapos, bumukas ang pinto ng opisina ng manager. Bigla, lumabas si Ginoong Ramirez. Namutla siya, para siyang itinulak. Sa isang kamay, hawak niya ang aking business card. Sa kabilang kamay, hawak niya ang aking itim na card. Ang kanyang mga mata, hinahanap ang sulok. Hinahanap ang mesa ng walis. Hinahanap ang may-ari. Nang magsalubong ang aming mga tingin, nakita ko kung paano bumagsak ang kanyang panga. Lumunok siya ng napakalakas. Ma'am Soledad. Doña Soledad, bulong niya. Ang kanyang boses, basag. Nanatili akong nakaupo. Upo ka, Ramirez, utos ko. Mahina ang aking boses. Nag-alangan siyang umupo. Ma'am, please po, hayaan niyo po akong ilipat kayo. Huwag na ang drama, Ramirez, putol ko. 1 oras na ako dito. Nakita ko na ang lahat. Ang tulo sa kisam. Ang baradong CR. Ang reklamo ng mga waiter. At kung paano mo sila tratuhin. Alam ko rin kung sino ang nagpilit na ihiwalay ako. Namutla lalo si Ramirez. Hindi ko po alam. Si Ma'am Lorena po ang nagpilit. Alam ko. At ikaw, bilang manager, dapat ay hindi mo pinayagan ang diskriminasyon sa aking building. Hayaan natin yan para sa meeting sa Loons. Kung saan didesisyunan natin kung may trabaho ka pa o wala. Parang iyak na si Ramirez. Kahit ano pong sabihin ninyo, Ma'am Soledad, gagawin ko po ang lahat para maitama ito. Ngumiti ako. Iyon ang mga salitang hinihintay ko. Mabuti,
Ramirez. Magkakaroon tayo ng kasunduan. Gusto mong panatilihin ang iyong kontrata. At gusto kong ipagdiwang ang araw ng mga ina ng tama. Opo, opo. Ano po ang gusto ninyo? Hindi ko gagamitin ang card na ito. Itinuro ko ang itim na plastic. Bayaran mo ang bill ng lahat ng mesa na kasalukuyang okupado sa restaurant na ito. Gulat si Ramirez. Lahat po. Libo-libo po iyan. Sa tingin mo ba, nag-alala ako sa pera? Hindi, hindi po. Kung gayon, ilibre mo ang lahat. Pupunta ka sa bawat mesa. Sabihin mo sa kanila na ang Inversions El Roble ay nagbibigay ng regalo. Libre ang kanilang pagkain dahil sa araw ng mga ina. Gusto kong pumalakpak ang mga tao. Gusto kong maging masaya sila. Naintindihan mo? Opo, ma'am. Pero may isang exemption. Tumigas ang aking boses. Ang mesa number 5. Sa mesa na yon, hindi mo ililibre, pati tubig. Gusto kong singilin mo sila lahat. Ang service charge, ang mga inumin, pati na ang hangin na nilalanghap nila. Nanlaki ang mga mata ni Ramirez. Nagsimula siyang maintindihan ang laro. At kung magtanong sila kung bakit bulong niya, sabihin mo sa kanila na ang promosyon ay para sa mga inang kumakain kasama ang kanilang mga anak. At ang may-ari ng building ay may mahigpit na patakaran sa mga walang utang na loob. Tumango si Ramirez. May takot sa kanyang mga mata, pero may kislap din ng paghanga. At isa pa, Ramirez, dagdag ko. Bago ka magbigay ng balita, dalhan mo ako ng isa pang baso ng Cabernet na iyon. At tawagin mo si Miguel. Siya ang magiging lingko sa nalalabing bahagi ng hapon. Sa inyo pong utos, Ma'am M. Umalis si Ramirez. Halos tumakbo siya. Nagsimulang magbago ang ambience ng restaurant. Lahat ay handa na. Ang hari ay hindi pa nakakaalam. Ngunit ang reyna ay nakacheckmate na mula sa pinakamadilim na sulok ng dining area. Tapos ng TMEM Thermidor sa plato ni Lorena. Mula sa aking sulok, nakita ko siya. Mayabang na pinupunasan ang labi. Si Javier, malayo ang tingin, blanco. Lumapit si Miguel sa kanilang mesa. Seryosong hawak ang bill. Ang bill. At bilisan mo, utos ni Lorena, hindi man lang tiningnan si Miguel. At siguraduhin mong i-apply yung promotion ninyo. Nakita ko ang katabing mesa. Wala silang binayaran. Mother's Day yon, di ba? Inilapag ni Miguel ang folder. Narito po, Ginoo, sabi niya kay Javier. Binuksan ni Javier ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lorena, bulong niya. Magkano ang tiyampag na iyon? Dinagit ni Lorena ang folder. 8,500 pesos. Sigaw niya. Magnanakaw kayo. Nasaan ang complimentary? Lahat ng tao umaalis ng walang bayad. Gusto kong kausapin ang manager. Ito na. Sinalamatan ko si Ramirez. Si Ginoong Ramirez, ngayon ay may tiwala, ay lumapit. May problema po ba sa serbisyo? Ma'am, tanong niya. May problema. Sabi ni Lorena. Bakit kami siningil ng 8,000 piso? Bakit hindi in-apply ang promotion? Ang Mother's Day promotion po, paliwanag ni Ramirez, ay direkta mula sa Inversions El Roble, ang may-ari po ng ari-arian. Ang utos po ay ilibre ang lahat ng ina na nagsiselebrete ng may pagkakaisa at respeto. May malinaw pong exemption para sa mesa number 5. Kami ay pamilya. Sino ang may-ari na yan para husgahan kami? Sigurado akong isang matandang maasim. Abogada ako. Kaya kung kasuhan ang lugar na ito. Sigaw ni Lorena. Hindi na po kailangan nakasuhan ninyo ako. Lorena, sabi ko. Ang aking boses ay humiwa sa hangin. Lumabas ako mula sa aking sulok. Tuwid ang aking likod. Ang mga waiters, humawi. Si Javier, nagulat, tumayo. Ma'am, tanong niya. Ano po ang ginagawa ninyo? Hindi ako upo, Javier, sagot ko. Naupo na ako sa sulok, sa tabi ng basurahan, kung saan akala ninyo ako nabibilang. Please, Soledad, putol ni Lorena. Huwag na kayong magsimula sa drama. Nagtatalo kami ng manager. Balik na lang kayo sa inyong sulok. Manahimik ka, ma'am. Putol ni Ramirez. Magkaroon ka ng mas maraming respeto kapag kinakausap mo ang may-ari. Napatigil si Lorena. May-ari, ano ang sinasabi ninyo? Siya si Soledad, nabubuhay lang sa pensyon. Kinuha ko ang aking business card. Inilagay ko ito sa maruming plato ni Lorena. Basahin mo, Lorena, sabi ko. Kinilabutan siya ng mabasa. Soledad M., Presidente, Grupo de Bienes Raíces El Roble. Hindi ito ay isang biro, bulong niya. Tiningnan ako ni Javier. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Naintindihan niya. Inversions. El Roble. Mama, ikaw ang El Roble. Ako ang El Roble,
Javier, kumpirma ko. At ang restaurant na ito, ang lupa na tinatayuan ninyo, lahat akin. Hinira ninyo ang may-ari sa sarili niyang bahay. Bumagsak si Lorena sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha, mula sa galit ay naging puti ng takot. Ang mga waiters, nakatingin ng may kasiyahan. Si Ramirez, malamig ang titig. At ako, puno ng pagkabigo. Nang lumapag ang aking business card sa maruming plato ni Lorena, ang katahimikan sa loob ng restaurant ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Tiningnan ni Lorena ang card. Basag ang kanyang tingin. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito ay isang biro, bulong niya. Umiling siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Javier, pinagprint lang ito ni inay sa printing shop. Diba? Isa lang to sa mga kalokohan niya dahil sa edad niya. Ang anak ko, si Javier. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata, punong-puno ng luha. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagkilala. Ang mga piraso ng puzzle sa kanyang buhay ay nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Napakabilis. Ang mga misteryosong kliyente na dumarating sa kanyang opisina. Ang mga kredito na magik na na-approve noong siya'y nasa bingit ng pagkalugi. Ang mga anonymous na rekomendasyon. Ang mga pagtatago sa likod ng malalaking pangalan ng developer. Inversions. El Roble, sabi ni Javier. Basag na basag ang kanyang boses. Ang office building sa sentro, ang bagong commercial plaza. Mama, ikaw ang El Roble. Ang tingin ko sa kanya ay matatag. Hindi ko inalis ang aking mga mata. Ako ang El Roble, Javier, kumpirma ko. Ang bawat salita ay parang isang patak ng yelo. Malamig, matatalim. At ang restaurant na ito, ang lupa na tinatayuan ninyo, ang mga pader na nakapalibot sa inyo, lahat akin. Huminga ako ng malalim. Si Ginoong Ramirez, nagtatrabaho para sa akin. Si Miguel, nagtatrabaho sa aking building. At kayo, hinira ninyo ang may-ari sa sarili niyang bahay. Bumagsak si Lorena sa kanyang upuan. Para siyang pinutulan ng tali. Ang kanyang mukha, mula sa galit, ay naging puti ng takot. Sa loob lang ng ilang segundo. Napakabilis. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mata niya, puno ng desperasyon. Walang kakampi. Ang mga waiters, nakatingin ng may hindi maitagong kasiyahan. Si Ginoong Ramirez, nakatitig ng malamig. At ako, tiningnan ko siya ng may pagkabigo. Isang pagkabigo na mas mabigat pa sa galit. Pero inay, simula ni Lorena. Ang kanyang boses, naging matinis. Naging mapakiusap. Hindi ninyo naman sinabi sa amin. Kami akala namin, alam ninyo na, stress lang kami. Ang mesa kasi, maliit. Ang mesa ay perpekto, Lorena, putol ko. Ang aking boses, matatag. Ang maliit, ay ang puso mo. Pagkatapos, bumaling ako kay Javier. Ang aking anak. Ang lalaking pinalaki ko. At ikaw, Javier, sabi ko. Yumuko siya. Hindi niya kayang tignan ang aking mga mata. Pinayagan mong tratuhin ng asawa mo ang nanay mo, na parang isang pulubi. Pinayagan mong itago ako. 30 tao ang nakakita kung paano nila ako inilabas dito. At wala kang sinabi. Kinain mo ang iyong karne, ininom mo ang iyong alak, habang ang iyong ina ay nakaupo ng nag-iisa, nakikinig sa sigawan mula sa kusina. Ma, patawad po, bulong ni Javier. Ang kanyang boses, basag. Hindi ko po sinasadya. Si Lorena kasi. Sinubukan ni Javier na hawakan ang aking kamay. Pero umatras ako. Isang hakbang. Huwag mo akong hawakan, sabi ko. Malamig ang aking boses. Hindi na ako ang inay na nagpapagaling sa iyong mga galos. Ngayon, ako ang negosyante na nag-evaluate ng isang masamang investment. Huminga ako ng malalim. At sa kasamang palad, anak ko, ikaw ay naging isang napakahinang investment. Lumapit si Ginoong Ramirez. Isang hakbang. Ramdam niya na ito na ang sandali. Ang sandali ng hatol. Ma'am Soledad, sabi ni Ginoong Ramirez. Gusto po ba ninyong isama ko ang bill ng mesa number 5 sa complimentary ng restaurant? Ngayong malinaw na po ang lahat. Ang katahimikan ay ganap. Tiningnan ako ni Lorena. May pag-asa sa kanyang mga mata. Ang pamilyar na tingin na yon, ang tingin na ginagamit niya kapag humihingi siya ng pera. Ang tingin na hindi niya kailanman ibinalik. Tumingin sa akin si Javier, may pakiusap. Ngumiti ako. Isang ngiting malungkot. Ngunit matatag. Hindi, Ramirez, sagot ko. Ang aking boses, malinaw. Umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Ang charity, nagsisimula sa bahay, sabi nila. Pero ang respeto, ay pinagkakakitaan. Hindi nila pinaghirapan ang respeto ngayon. Sisingilin mo sila ng lahat. Walang labis.
Walang kulang. Lahat. At gusto kong bayaran nila iyon, ngayon din. Napaunggol si Lorena. Isang tunog ng pagdurusa. Kinapa ni Javier ang kanyang pitaka. Ang kanyang mga kamay, nanginginig. Ma, ang card ko, nasa limit na po, bulong niya. Napahiya. Ang renovation sa kitchen. Ang biyahe ni Lorena, hindi po kakayanin ng 8,500 pesos. Hindi yan ang problema ko, Javier, sagot ko. Ikinrus ko ang aking mga braso. May dalawa kang pagpipilian. Bayaran mo o maghugas ka ng pinggan. Tiningnan ko siya ng matalim. At dahil sa bundok ng maruruming glato sa kusina, dahil nilibre ko ang 100 tao, ipinapayo ko sa iyo na humanap ka ng paraan para makabayad. Ito ay walang kwenta. Sumabog si Lorena. Sinusubukan niyang muling makakuha ng kontrol. Javier, ang anak mo. Hindi mo ito magagawa sa amin. May milyon-milyon ka, sa pagkakaalam ko. Anong klaseng ina ang gagawa nito? Yumuko ako sa mesa. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa mantel na puno ng sarsa. Ang aking mukha, ilang sentimetro lang ang layo sa kanya. Nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga dilat na mata. Anong klaseng ina, bulong ko? Ang aking boses, puno ng apoy. Ang klaseng ina na nagturo sa iyo, na sa buhay, lahat ay may presyo. Lorena, gusto ninyo ng privacy, di ba? Siya ay kumakain ng hiwalay, sabi mo. Mabuti. Ang privacy ay may bayad. Ang exclusivity ay may bayad. At ngayon, ang aral na ito ay magkakahalaga ng 8,500 pesos. Itinuwid ko ang aking sarili. Tiningnan ko si Ginoong Ramirez. Kung hindi ma-approve ang card, sabi ko, tumawag ka ng pulis. Tangkang pandaraya. Pagkonsumo ng walang pondo. Hindi ako gusto ng paboritismo. Ma, sigaw ni Javier. Takot na takot. Hindi po kayo pwedeng tumawag ng pulis. Arkitekto po ako. Ang reputasyon ko. Ang iyong reputasyon, natapos, sa sandaling yumuko ka, at hinayaan mong hiyain ang babaeng nagbigay sa iyo ng buhay, hatol ko. Tumalikod ako. Hindi ko na kailangan pang makita. Alam kong si Javier ay makakahanap ng paraan para makabayad. Tatawag siya ng kaibigan. Manghihiram siya ng pera. O gagamitin niya ang kanyang emergency credit card na inilaan niya para sa buhay o kamatayan. Ito ay buhay o kamatayan. Ito ang kamatayan ng kanyang kaginhawaan. At ang pagsilang ng aking kalayaan. Lumabas ako ng restaurant. Sa pagdaan ko sa mga mesa, kung saan masayang kumakain ang mga pamilya ng kanilang libreng dessert, nagsimula silang pumalakpak. Una, mahina lang. Pagkatapos, dumami. Alam nila na ako ang lihim na nagbigay ng regalo. At kahit hindi nila naintindihan ang buong drama, naintindihan nila na may katarungang nangyari. Isang matandang babae, nakaupo sa wheelchair malapit sa pinto. Hinawakan niya ang aking braso. Mahinahon. Pagpalain ka ng Diyos, Maam, sabi niya. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Salamat sa pagkain. At salamat sa pagtindig sa sarili mong karapatan. Minsan kasi, nakakalimutan ng mga anak kung sino ang nagturo sa kanilang lumakad. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mahigpit. Puno ng pagmamahal. I-enjoy ninyo po ang araw ninyo, Maam. Lumabas ako ng restaurant. Patungo sa lobby, kung saan masariwa ang hangin. Mula sa aircon. Sa likod ko, narinig ko ang kaguluhan sa mesa number 5. Narinig ko si Lorena. Umiyak. Sinisisi si Javier. Narinig ko si Javier. Sumisigaw. Sa unang pagkakataon, sinabihan si Lorena na tumahimik. Narinig ko ang tunog ng isang card na nireject ng terminal. At ang boses ni Ramirez, walang awa. Nagdedemanda ng isa pang paraan ng pagbabayad. Tumakbo si Miguel, papalabas. Bago pa ako makalabas ng glass doors. Maam Soledad. Maam Soledad. Huminto ako. Lumingon. Ang binata, maliwanag ang mga mata. Dahil sa emosyon. Opo, Miguel. Maam, iyon po ang pinakakahangahangang nakita ko sa buong buhay ko. Ngumiti siya. Malawak. Si Ginoong Javier po, tumatawag na ng business partner. Para i-transfer ang pera. Wasak na wasak po sila. Minsan, sabi ko, kailangan nating gibain para muling makapagtayo. Miguel. Sa arkitektura at sa pamilya. Kinuha ko ang 500 piso mula sa aking pitaka. Iniabot ko sa kanya. Ito, para sa iyo. Dahil sa iyong pagiging mapagkakatiwalaan. At sa iyong mahusay na serbisyo. At sabihin mo sa mga kasamahan mo, na sa lunes ng 8 ng umaga, gusto ko silang makita lahat. Ay renegosyate natin ang kanilang sahod. Tapos ng pang-abuso, dito sa aking building. Kinuha ni Miguel ang pera.
Ngunit pagkatapos, gumawa siya ng isang hindi inaasahang bagay. Hinawakan niya ang aking kamay. At hinalikan niya ito ng may paggalang. Para akong isang sinaunang reyna. Salamat po, Doña Soledad. Inaabangan po namin kayo. Lumabas ako ng restaurant. Papunta sa kalsada. Ang araw ng hapon, tumama sa aking mukha. Ngunit hindi ko ito ininda. Mainit. Buhay. Ang aking driver, si Roberto, na tinawagan ko ng lihim 10 minuto na ang nakalipas, naghihintay na. Sa harapan ng restaurant, ang kanyang itim na sasakyan, malinis. Tamang-tama sa lugar kung saan ipinaada ni Javier ang kanyang pick-up na hulugan. Binuksan ng valet parking ang pinto sa likuran para sa akin. Bago ako sumakay, huli akong lumingon sa faked ng El Rint del Asador. Isang magandang building. Matibay. Matatag. Tulad ko. Si Javier at Lorena, naiwan sa loob. Nakikipaglaban sa kahihiyan. At sa utang. Ako, umuwi. Sa aking bahay. Puno ng sampaguita. At musikang kundiman. Kung saan ang alaala ni Ernesto, ay hindi na ako titingnan ng may pag-aalala, kundi ng may pagmamalaki. Nabawi ko ang aking pangalan. Nabawi ko ang aking kapangyarihan. At kahit na kumain ako ng nag-iisa sa isang sulok, hindi ko kailanman naramdaman na ako ay mas buo. Dahan-dahang umandar ang sasakyan. Saan po tayo? Ma'am M, tanong ni Roberto. Tumingin ako sa bintana. Nakita ko ang silhouette ni Javier. Gumagalaw. Desperado. Sa loob ng restaurant. Sa opisina, Roberto, sagot ko. Kailangan kong mag-draft ng bagong kontrata sa upa. At sa tingin ko, kailangan ko ng napaka-espesyal na clause. Tungkol sa karapatan sa pagpasok ng mga manugang na walang utang na loob. Habang papalayo ang sasakyan, alam ko, hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lang. Ang tunay na pamamahala ng aking imperyo. Si Javier, kailangan niyang lumapit sa akin. Kailangan niyang magpakumbaba. At kapag ginawa niya iyon, malalaman niya na ang pinto ng Inversions El Roble ay mabigat at mahirap buksan para sa mga walang dalang susi ng kapakumbabaan. 3 buwan ang nakalipas. 3 buwan na ang nakalipas mula sa araw ng mga ina na iyon. Ang araw na nagpabago sa kasaysayan ng aking buhay. Kung may nagsabi sa akin na sa edad na 68, muli kong sisimulan ang aking sariling pagkatao, tatawanan ko sila. Pero narito ako. Nakaupo sa Executive Leader Chair. Sa main office ng Inversions El Roble, may panoramic view ng syudad na tinulungan kong itayo. Bato sa bato, kasama si Ernesto. Hindi na ako ang anino na nagagansilyo sa sala. Ngayon, ako ang ilaw na nagdidikta kung saan lalago ang mga anino. Ang opisina, mabango. Amoy sariwang kape. Amoy watts ng kahoy. Isang pinaghalong amoy na sa tingin ko ay ang pabango ng progreso. Ang aking desk, dati, pinapatakbo lang ng mga manager na sinusubaybayan ko mula sa aking kusina. Ngayon, puno ito ng aking mga folder, aking mga fountain pen, at isang litrato ni Ernesto na nakangiti. Parang sumasang-ayon sa bawat pirma na inilalagay ko. Ang aking sekretarya, si Maria, isang mahusay na babae. Kumatok siya sa pinto. Mahinahon. Ma'am Soledad, sabi niya. Nandito na po si Arkitekto Torres. May appointment po siya ng 1-0. Tiningnan ko ang relo. Alas negatibo 1-0. Eksakto. Dati, dumarating si Javier sa bahay ko kung kailan niya gusto. O hindi dumating. Sa akala niya, wala akong halaga. Dahil si Mama, laging nandiyan. Ngayon, kung gusto niya akong makita, kailangan niyang mag-set ng appointment. Tulad ng ibang supplier. Papasukin mo, Maria, sabi ko. At dalhan mo kami ng 2 kape. Black. Walang asukal. Bumukas ang pinto. Pumasok si Javier. Iba ang kanyang itsura. Mas payat. May airbag sa ilalim ng kanyang mga mata. At ang kanyang suit, hindi na kasing kinis ng dati. Wala na ang dating pagmamataas na dala niya noong araw na iyon sa restaurant. Pumasok siya. Nakayuko ang kanyang balikat. Hawak ang isang rolyo ng blueprints. Parang isang kalasag. Magandang umaga, Ma, bati niya. Nagkamali. Ibig kong sabihin. Ma ang presidente, mabilis niyang itinuwid. May nerbiyos na ngiti. Magandang umaga, Javier, sagot ko. Itinuro ko ang silya sa harapan ng aking desk. Hindi ako tumayo para yakapin siya. Ang mga yakap na yon, kailangan niyang paghirapan muli. Umupo si Javier. Inilapag niya ang mga blueprints sa mesa. Maingat. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Dinala ko po ang mga preliminary designs para sa renovation ng South Commercial Plaza. Tulad po ng hiniling ninyo sa bidding. Magdamag po akong nagtrabaho
para matapos ito. Tumango ako. Kinuha ang mga dokumento. Sana, mas mahusay ito kaysa sa nakaraang beses. Javier, tandaan mo, hindi ko ibibigay sa iyo ang kontrata dahil anak kita. Binibigyan kita ng pagkakataong lumaban. Kung hindi magtugma ang mga gastos, o kung hindi functional ang design, ibibigay ko ito sa kumpanya ng mga Gomez. Alam ko po, ma, sabi niya. Bumuntong hininga. Kinamay ang kanyang buhok. Maniniwala po kayo, naintindihan ko na. Ang katahimikan. Sumunod. Mabigat. Ngunit kailangan. Kinailangan ni Javier na ibenta ang kanyang bagong pickup para bayaran ang utang sa restaurant at para sa mga gastos sa bahay. Dahil pinutol ko ang lahat ng extra money na hindi niya alam, inilalagay ko sa kanyang negosyo. Sa pamamagitan ng mga Jost contracts. Ngayon, kailangan niyang mabuhay sa kanyang tunay na talento. Kumusta si Lorena, tanong ko. Hindi dahil sa tunay akong nag-alala sa kanya, kundi para suriin ang sitwasyon. Nagsimulang magsalita si Javier. May sakit sa kanyang mukha. Galit na galit pa rin po siya. Sabi niya, inihira ninyo raw po siya sa buong lipunan. Na ang mga kaibigan niya sa club, hindi na siya iniimbitahan sa breakfast. Dahil kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa restaurant. Ibinaba ni Javier ang kanyang boses. Kinailangan po naming palisin ang kasambahay, ma. Gayon po, si Lorena na ang naglilinis ng bahay at nagluluto. Sabi niya po, isang pagpapahirap daw po. Ngumiti ako, mahina lang. Sumipsip ng cat. Maligayang pagdating sa tunay na mundo, anak. Ang paglilinis ng bahay, hindi pagpapahirap. Ito ay dignidad. Baka sakali, matuto siyang pahalagahan ang taong naghahanda ng pagkain niya. At ang mga apo ko, kumusta sila? Surprisingly, ma. Maayos po, aminin ni Javier. May kislap ng pagtataka. Noong una, nagreklamo sila. Dahil binawasan ko ang data plan sa cellphone nila. Pero noong isang araw, tinanong ako ng panganay kung pwede raw po siyang bumisita sa inyo. Nakita po niya sa internet na kayo ang may-ari ng kalahati ng bayan. At gusto niyang malaman kung paano ninyo nakuha ang inyong kayamanan. Sa tingin ko po, mas hinahangaan nila kayo ngayon. Dahil alam nilang makapangyarihan kayo. Sumandal ako sa aking upuan. Naramdaman ko ang halong kasiyahan at lungkot. Malungkot na ang pera ang bumibili ng atensyon na hindi makuha ng pagmamahal. Ngunit kung iyon ang magiging daan, para turuan ang mga batang iyon ng tamang pagpapahalaga, gagamitin ko iyon. Sabihin mo sa kanila na pwede silang pumunta sa Sabado, sabi ko. Pero hindi para maglaro ng cellphone. Kung pupunta sila, para turuan ko sila kung paano magbasa ng financial statement. At para maintindihan ang halaga ng paggawa. Kung gusto nila ng mana, kailangan nilang matutong pamahalaan yon. Hindi aksayahin. Tumango si Javier. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Ma, patawad po. Alam kong nasabi ko na ito. Pero napakagago ko po. Nabulag po ako sa pagmamahal kay Lorena, sa pagpapanggap na mayaman, na nakalimutan ko kung sino ang laging sumusuporta sa akin. Tiningnan ko siya ng matalim. Nakita ko ang aking anak, ang lalaking pinalaki ko. Lumalaban, para lumabas sa ilalim ng mga patong-patong na vanity. Ang pagpapatawad ay ipinapakita sa gawa, Javier. Hindi sa salita. Magpatuloy ka sa pagtatrabaho. Ipaglaban mo ang kontratang ito. Tratuhin mo ang iyong asawa ng may katotohanan, hindi ng pantasya. At pagkatapos, marahil, makakakain na tayong muli ng magkasama sa isang linggo. Pero hindi sa hiwalay na mesa. Tumayo si Javier. Kinuha ang kanyang mga gamit. Bago siya lumabas, huminto siya. Salamat po, ma. Para sa aral. Mahal po. Pero kailangan. Nang magsara ang pinto, huminga ako. Hindi ko alam na pinipigilan ko pala ang aking hininga. Mahirap. Ang puso ng isang ina, gustong tumakbo. Gustong bigyan siya ng tsek. At sabihing, ayos lang ang lahat. Ngunit ang ulo ng isang matriarch, alam niyang iyon, ay hahantong lang sa walang hanggang pagkabigo. Tama nga si Ernesto. Ang matalinong pagmamahal, minsan, masakit. 3 buwan ang nakalipas mula sa araw ng mga ina na iyon. Kung may nagsabi sa akin, na sa edad na 68, muli kong sisimulan ang aking sariling buhay, tatawanan ko sila. Ngunit narito ako, nakaupo sa executive chair ng Inversions El Robo. Hindi na ako anino. Ako ang ilaw. Ang aking opisina ay mabango. Amoy cat. Amoy tagumpay. Ang aking desk, puno ng mga folder. Aking mga panulat. At isang litrato ni Ernesto na nakangiti. Pumasok si Javier. Payat. May eyebags. Nakayuko. Hindi na siya ang dating mayabang. Maang presidente, bati niya.
Nag-a-apply siya para sa isang bagong kontrata. Hindi ko ibibigay sa iyo ang kontrata dahil anak kita, sabi ko. Binibigyan kita ng pagkakataong lumaban. Nalaman ko mula kay Javier ang kalagayan ni Lorena. Nagagalit pa rin. Ngayon ay siya na ang naglilinis at nagluluto. Isang pagpapahirap daw. Maligayang pagdating sa tunay na mundo, sagot ko. Ang paglilinis ay dignidad. Ang aking mga apo, surprisingly, ay maayos. Mas hinahangaan na nila ako ngayon. Dahil alam nilang makapangyarihan ako. Sabihin mo sa kanila na pwede silang pumunta sa Sabado, sabi ko. Pero para turuan ko sila sa halaga ng trabaho. Kung gusto nila ng mana, kailangan nilang matutong pamahalaan yon. Umalis si Javier. Salamat po, ma, sa aral. Mahal po. Pero kailangan. Kinahapunan, bumisita ako sa El Rintendel Asador. Malinis ang entrada. Gumagana na ang aircon. Ang mga waiters, masaya. Si Ginoong Ramirez, profesional ang respeto. Wala na po ang mesa na yon, ma'am, sabi ni Ramirez. Nakareserba po sa inyo ang mesa sa bintana. Ang pinakamagandang view. Bumati ako sa kusina. Nalaman kong masaya na sila. Binabayaran na ang overtime. Nakita ko si Miguel. Mas matured. Ngayon ay nag-aaral na siya ng accounting at restaurant management. Ako lang ang nagbigay sa iyo ng susi. Miguel, sabi ko. Ikaw ang naglalakad. Kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan. Kapag inilabas na natin ang El Roble sa ibang syudad. Umupo ako sa mesa sa bintana. Kumain akong nag-iisa. Pero hindi ako nag-iisa. Naisip ko si Ernesto. Ang kanyang mga salita. Ang matalinong pagmamahal, minsan, masakit. Tama siya. Ang bersyon na ito ng aking sarili, mas gusto ko. Pinatigas ng pagkabigo. Pinakinis ng dangal. Inakala ni Lorena at Javier na sa pagbubukod nila sa akin, pinapaliit nila ako. Hindi nila alam na sa paglalagay nila sa akin sa sulok, binigyan nila ako ng perspektibo. Ginising nila ako. Natapos ko ang aking pagkain. Nagbayad ako. Nag-iwan ng malaking tip. Lumabas ako. Ang aking driver, naghihintay. Nakita ko si Lorena. Lumabas sa isang mamahaling clothing store. Walang dala. Puno ng pagkabigo. Malamang na-reject ang card niya. Hindi ko siya inalok ng sakay. Kailangan niyang lumakad. Isip ko. Kailangan niyang maramdaman ang semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Mga marka ng katandaan. Ngunit ito ang aking mapa. Ang patunay ng bawat laban na pinagwagian. Ako si Soledad. 68 anyos. Ina. Lola. Ngunit higit sa lahat, ako ang may-ari ng aking sariling kapalaran. Kahit saan pa ako paupuin, ako, ang laging nagpapasya sa mesa. Roberto, sabi ko, taasan mo pa ang tugtog. Ipatugtog mo yung kundiman na gusto ni Ernesto. Ngayon, magandang araw para magsaya. Nasa aking sasakyan, ramdam ko ang kapayapaan. Natapos na ang araw, ngunit nagsimula ang bago kong buhay. Nakita ko si Lorena, lumabas sa tindahan, balisa, walang dalang kahit ano. Noon, hinayaan kong maliitin nila ako. Ngayon, ako ang nagpapasya. Ang mga kamay kong may marka ng katandaan, sila ang aking mapa, patunay ng bawat laban. Pinatugtog ko ang paboritong kanta ni Ernesto. Ang hinanakit ay nawala. Ako si Soledad, hindi na isang anino. Kung may magtatangkang ilagay ako sa sulok, malalaman nila, ako ang laging nagpapasya sa mesa. Ito ang simula.